Ang tema, ang title po natin, ang pag-aaral po natin ngayon ay about, yun yung title natin ay sana kayo ng yung unity, pagkakaisa. Unity in the body of Christ. Title pa lang, alam na natin kung saan patungo yung yung takbo ng mensahe. Pagkakaisa sa katawan ni Kristo. At ang teksto natin ay matatagpuan sa Efeso chapter 4 verses 1 to 6. Yan po yung title natin, ay yung text natin, mga kapatid. Sa ating buhay, mga kapatid, how unity is important. Sa mga kabilang sa body of Christ. Importante ba, mga kapatid, ang pagkakaisa sa katawan ni Kristo? Pag sinabing unity, pagkakaisa, may isang layunin. Yan. May kasunduan tayo, magkakasundo, may sinasang-ayunan tayo. We are united. Yan. Kaya nang sinasabi ng Biblia sa mga mamamayan ng Diyos. Sinabi ng Salmo sa 133 verse 1, "O kay gandang pagmasdan ang mga mamamayan ng Diyos na namumuhay ng may pagkakaisa." At sa Acts chapter 2 verses 42, chapter 2 verses 42 verse 47, basahin ko. Acts chapter 2 verses 42 to 47. Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghati-hati ng tinapay, at sa pananalangin. Maraming himala at kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol, kaya namumuhay ang mga tao ng may paggalang at takot sa Diyos. Maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga larian at ang pera ay pinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw nagtipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalaran nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. At palagi silang nagpupuri sa Diyos. Nagustuhan sila ng lahat ng tao. Araw-araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga tao kanyang iligtas. Dito, mga kapatid, we can see the beauty of unity. Ang sabi ng Biblia, unity, unite the church. Pero kung minsan, mga kapatid, hindi laging masusunod ang pagkakaisa in the body of Christ. Sa ating panahon, mga kapatid, ngayon, nagkakaroon ng division, split, dahil lang sa mga pansariling kapakanan sa buhay. Hindi magkakasundo. Diba? Nagkakaroon ng yung tinatawag na schism. In the body of Christ, yung pagkahati-hati. Sa ibang mga churches ngayon. Nanya ko ang lahat tumayo at basahin natin ang ating text sa Panginoon. Ephesians chapter 4 verses 1 to 6. Bilang isang ginambo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain, mapagpamanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa. Pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Pagsikapan ninyong manatili ang pagkakaisa ninyo mula sa banal na
Diyos natin at siya ang Ama natin lahat. Naghari siya at kumikilos at nananaan sa atin. Tayo sa magdaling manalangin. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa bawat isa. Sa kabila ng Panginoon na mga mensahe na mapakinggan ngayong gabi, ngayong hapon, hindi na ubago ito sa amin, Panginoon, pero maraming salamat dahil ito'y nakakatulong sa iyong iglesia, Panginoon, para maiwasan yung sinasabing schism, yung pagkabahabahagi ng iyong iglesia. Panginoon, salamat sa araw nito at kami yung dinala sa lugar ito para makapagpuri, magpasalamat, makapakinig ng iyong mga salita. Gayon din, Panginoon, ang iyong lingkod na magsasalita sa atin ito. Ikaw po, Panginoon, inilalagay ko po sa iyo lahat kung ano man ang aking sasabihin sa akin ito. Ikaw po ang mangusap sa akin ngayon, Panginoon. At buksan mo na yung Panginoon ang aming mga puso't isipan na makikinig na maintindihan namin ang mga salita na makita namin at may pamuhay namin ito at magamit namin sa iglesia namin kinabibilangan. Panginoon, maraming salamat. Ito ang aming sinasabing dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus at sa patuloy at paggabay ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Okay, makakapulong tayo. Ang tanong, sisimulan natin sa isang tanong. Bilang isang church, iglesia, o the Filipino United Methodist Church, paano tayo nagkakaroon ng pagkakaisa in the body of Christ? Paano? Dahil ba masasarap ang mga pagkain, may mga magaling magluto, yan, mga mayayaman na membro, di ba? Ang mga tao dito, yung matatalino, yan. At marami pang iba, ganun ang parang tatagal tayo eh. Yun ba kung bakit tayo nagkakaisa? Yun ba ang dahilan? Sa harap ito mga kapatid, sabi nyo kanina, hindi na ito bago sa atin. Sabi nito, meron tayong we have three elements that we can see para mapanatili ang unity in the body of Christ to avoid schism ng pagka-watak-watak. Merong paraan, mga kapatid, para maiwasan ito. At ito ang sinasabi ng Biblia. Dito mga kapatid, sabi dito sa verse 1, bilang isang bilanggo, dahil sa paglilingkod sa Panginoon, inihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Dito mga kapatid, alam natin na nung sinulat ni Paul ito, na siya na sa bilangguan, yan si Paul. At alam naman kung bakit, alam naman natin kung bakit na bilanggo si Paul, mga kapatid. Siya po ay nagkahayag ng salita ng Diyos. Yun yung dahilan kung bakit siya nabilanggo. Kaso lang, even Paul is in prison. Yung hindi siya nakalimot, mga kapatid, na i-remind sa church ng Efeso na dapat magkaroon ng pagkakaisa. Kaya sabi ng Biblia, dito sa verse 1, hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Kaya yung tunay mo tinawag dito, parang ganito yan, church. Kayo, tayo, tinawag, pinili, sumampalataya, the believers of Christ, yung nagsasabing our Lord and Savior, kung totoo, tayo dapat makita sa buhay ninyo ito. Makita sa buhay ninyo ito. Yun ang sinasabi ni Paul. Ano yun? Verse 2. Maging mahinahon kayo, mapagpakumbaba, maunawain at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Dito makikita natin, to avoid schism, pagkawatak-watak in the body of Christ o in the church. Anong sinasabi mo natin? Imaritis mo yung kapo mo. Imaritis mo yung ganun ba sinabi? Hindi. Kaya mga kapatid, para sa akin as a part of the body of Christ,
Para sa akin, ito isang mandatory para sa atin. Para mamanatili yung pagkakaisa ng the body of Christ, maging mahinahon. Be gentle, maging mapagpakumbaba, be humble, maunawain at mapagpaumanhin, bearing with one another. Ang sabi mo, in love. Dadagdagan pa, bearing with one another, tapos in love. Dito, ano ba yung salitang mahinahon? This is an individual, sabi, who has kind, mabait, loving, mapagmahal, understanding heart. Hindi siya yung taong basta-basta na lang nagsasalita, na isa sa isang bagay na nakakatisod. Sa kapong mananampalataya, isipin natin ito. If we all selfish, boastful, hot-head, hindi ko ma-English yung may ng ulo hot-head na lang. May ng ulo. Pero ang sabi ng Biblia, mga kapatid, a gentle and sober, yung maalumanay, yung pananalita, ay nakapapawi ng galit sa kawikaan. Pero ang totoo naman, mga kapatid, na hindi lahat ng pagkakataon, there is unity in the body of Christ. Pero hindi yun ang dapat natin isipin Dapat hindi natin isipin yun. Ang sabi ng Biblia, the fruit of the Spirit is gentleness, may kahinahunan. Yun yung unang punto natin, mga kapatid. Merong maging mahinahon. Pangalawa, maging mapagpakumbaba. Be humble. How to be humble? Ito na yung sinasabi kasi kung ito na yung mas matalino ko, mas lamang ako, yan wala lang yan. Ganun ba, mga kapatid, ang maging mapagpakumbaba? Ito yung pinag-usapan natin, tayo na nasa in the body of Christ, ang tinutukoy natin dito. Ang pagpapakumbaba, bagamat na kapatid, meron tayong abilidad minsan na gawin ng isang bagay, pero alang-alang sa isang kapatid na ito, kahit tama ka, to avoid schism, to avoid yung pagkawatak magpapakumbaba ka na lang. Isa ito sa itinuturo ng Biblia sa atin. Mapalad tayo kung ginagawa natin ito, yung pagpapakumbaba. Mapalad ang magpapakumbaba dahil tatak sila ng Diyos. Minsan, naisip ko nito, diyan natin isang halimbawa. Halimbawa, nilapitan ko si Juan, Brother JB na lang. Brother JB, nilapitan ko. Brother JB, alam mo ba na mas magaling ako mag-basketball kasi sa'yo? Di ba na, sabi niya, hindi. Mas magaling ako. Sabi niya, hindi Ba't mo na nasabi? Di ba? Nakita ng ibang tao na nag-aaway ako, ito lang. Hindi na maganda yung sitwasyon namin. Dahil pinapraktis niyo yung pagpapakumbaba, alam niya na mas magaling siya sa akin. Kaso ba, hindi na siya umimik. Di ba? Ang ganda. Yung pagpapakumbaba na ginawa niya. Alang-alang sa unity in the body of Christ, mga kapatid. Okay, right? Tama, magpapakumbaba ka na lang. Ito yung tinatawag na spirit of the humility. Duntik na, huwag mong isipin na mananalo ka. Kundi magtulungan tayo bilang part of the body of Christ na palaguhin ang pananampalataya ng bawat isa na kasapi sa katawan ng Kristo. Iwasan natin yung argumento ng walang kabuluhan. Ibukus natin sa mga argumento na kapagpapalakas ng ating pananampalataya.
Unity kasi unity kasi. Ito talaga ang unity. Dapat makita natin, mga kapatid. Minsan nananawa tayo sa mga usapan, tingnan nyo sa mga hindi lang upan. Sa bagay, pinag-usapan natin sa loob. Tingnan nyo sa Senado. Nananalo na yung argument sa loob ng Senado, pero nawatak-watak naman sila. Ganun din sa loob, maganda ba yun? Anong sense na marami sa argument? Wala. Kaya if we have the spirit of humility, napakaganda yung relationship ng mga tao na kasabi sa body of Christ. Minsan, sa ating mga kung may nangyayari dito sa atin, personal na nangyayari sa atin ito. Sa mga mag-asawa, nangyayari dito sa akin. Tingnan. Hindi ikaw yung may kasalanan. Di ba? Hindi ikaw yung may kasalanan. Di ba? Tayo kung ano-ano sinasabi ng asawa mo sa'yo, kulang ang binigay mo sa asawa mo eh. Eh, ang alam mo, tama. Tama. Nakita ko nagagalit niya yung asawa ko. Huwag kang matulog lumayang gabi sa ako doon ka sa subang. Di ba? Alang-alang dahil mahal mo siya, ayaw magkaroon kayo ng gap. Tutulog ka na lang sa subang. Di ba? Ang galing yung pagpapakumbaba doon, di ba? Halimbawa lang yun. Kaya mga kapatid, in the body of Christ, kailangan natin ng bawat isa. Amen? Kaya huwag natin ilalayo ang ating mga sarili into the body of Christ. Kasi nakakapit ito sa'yo, sa kanya, sa akin, sa lahat. As a layman, as a lay. Alam ko, nararamdaman din ito ni Pastor kung minsan. Medyo kumakabog na ng bibig ko Alam nyo, pag tumatayo ka rito, nakikita mo na parang kulang yung tao niyan, yung kakilala mo, yung kabahagi ng upat ng iglesia. Alam nyo, parang masaya ka naman dito. Minsan hindi. Yan ang pakiramdam akong nararamdaman ko. May mga dumarating na problema pero dapat ang manaypanin mga kapatid. We are part of the body of Christ. Hindi natin kaya gampanan o gawin ang ating tungkulin if we are separated into the body of Christ. Oo, mga kapatid, pwede kang manalangin, pwede kang magbasa ng Biblia, okay yan. Pero mas nagpapansyon ng isang katawan, ang katawan ni Kristo if we are together. Di ba? Di ba mas maganda kung sama-sama tayo? Tayo wala mas malakas, wala mas magaling, wala. Dahil sabi ng Biblia, this is the element. Ito yung kasangkapan of unity. We need to be humble, live in humility because Jesus Christ is the number one example of humility. Mga kapatid. Hindi importante dito kung sino ang tama. Dahil kung hindi naman ito critical, hindi naman critical yung issue. Magpakumbaba ka na lang. Di ba? Ang hirap, magpakumbaba. Pero ang trabaho natin mga kapatid, to build as the part of the body of Christ is to build each other up in faith. Hindi build each other down. Each other up. Minsan, sa loob ng iglesia, marami din naman nangyayari sa mga napapakinggan natin sa labas sa ibang mga iglesia. Ginagawa na ngayon, maliit na kalaman niya. Iniikay sa siya natin. Ganun ba?
Ganun ba ang magkakapatid sa iglesia? Ganun ba ang kasama sa parte in the body of Christ? Ako nga kukulang ng mga, pero parang ramdam ng katawan, parang ganun din. Tatandaan natin yung golden rule. Ano yung golden rule? Do not do unto others if you want others. Do not do unto you. Taga. Nakuha niyo naman, no? Ay. Alam niyo yun. Alam niyo yun. Pinaalala ko lang. Dahil kailangan ito sa atin. Pangatlo, magiging mapagpakumanhin, bearing with one another in love. Dumating na ba sa ating buhay, mga kapatid, na parang nawalan tayo nagkulang tayo ng pasensya o pagtitis sa ating buhay? Pero ang sabi ng Biblia, kailangan malawak, mga kapatid, ang ating pangunawa sa isa't isa. In the body of Christ. Tatandaan natin yun. We are part of the body of Christ. Minsan ginagawa mo na yung part mo. Hindi ka na dapat, ganito, dapat ito. Hindi natin alam lahat kung minsan, mga kapatid, ang sitwasyon ng bawat isa sa ating mga buhay. Minsan kahit hirap yung tao, pero dahil sa pagmamahal niya sa body of Christ, kahit meron siyang maliit na kaalaman, mahal niya ang Diyos, mahal niya ang iglesia, he or she doing his job. Tapos kung ano-ano ba yung sasabihin natin? Nasaan yung bearing with one another doon? Nagdagan pa in love. Dapat malawak ang pangunawa natin sa isa't isa because we are in one body. May mata, may ilong, may buhok, paa. Ewan, hindi ko alam kung nasaan tayo, but we are part of the body of Christ. May gift of giving, feeding, exhortation, preaching, helping, ano pa marami ang gift. Pero kung may love and respect sa gift na meron ng bawat isa at mangyayari ito in the body of Christ, alam niyo ang mangyayari? Siguro ang Diyos, mga kapatid, tingnan na ito. Ang Diyos nagpapadala ng maraming kaluluwa sa church na yan. Ginagawa yan ng Diyos. Kasi kung nakikita ng Diyos, nakikita niya na ang church na ito ay hindi handa to take care of each other. Magtitiwala, magpapadala kaya siya ng lungsong sa church na ito. Kaya kailangan natin ng unity in the body of Christ para makita. Tinitingnan tayo ng Diyos. Take care of one another. Teaching one another in love. Kaya may hirap yung grupo kung minsan, mga kapatid. Kung wala kang grupo, paano na? Baka ito yung maging dahilan ng pagkawatak-watak sa loob ng iglesia. Pero ang sabi ng Biblia, bearing with one another in love. Hindi yung kaklose mo lang ang mamahalin mo. Dahil sa iyo mas nakakatulong. Pero ang sabi dito, mga kapatid, we are in one body. Yan po, mga kapatid. Ito yung tatlong elemento na kailangan natin ng pagkakaisa. Mapagpakumbaba, may naong,
mapagpagmanhin. Ngayon, brothers and sisters, why we are united? Tanong na naman po, bakit tayo nagkakaisa? Because we are United Methodist Church, brother. Tama naman yun eh. Because we are United Methodist Church. Ito ba yung rason, mga kapatid, kung bakit tayo united? Nakita na natin yung tatlo na dapat gawin para manatili ang pagkakaisa in the body of Christ. At sa ating pagtatapos, tapos na, babasahin yung 7 reasons why we are united. Para makita natin mga kapatid kung bakit tayo nagkakaisa. The 7 reasons why we are united. Ephesians 4:4-6. Sapagkat iisang katawan lamang tayo na may isang banal na Espiritu at iisa rin ang pag-asang binigay sa atin ng tawagin tayo ng Diyos. Iisa ang Panginoon natin, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisa ang Diyos natin at siya ang Ama natin lahat. Naghahari siya at kumikilos at nananalahan sa ating lahat. We are one body into the body of Christ. Tayo ang nilagay ng Diyos into the body of Christ at si Kristo ang ulo. Maaaring ikaw ay paa, maaaring ikaw ay kamay sa katawan ni Kristo. Number 2, there is one Spirit, the Holy Spirit. If we love God, if we love Jesus, the Holy Scripture, the body of Christ, the church, meron tayo isang banal na Espiritu. Dahil kung wala sa atin ang Holy Spirit, hindi natin kaya mahalin ang Diyos. Pati yung kasama natin sa loob ng Diyos. Pangatlo, there is one hope, eternal life. Ano natin yung pag-asa natin? Sino ba yung hope natin dito? FMC brother! Si John Wesley brother! Si John Calvin brother! Yung ba ang pag-aaral ng isang mga kapatid? Our only hope is to live in eternal life. Nakasama natin ang Panginoon. There is one Lord. Wala pang iba kundi ang the triune God. Number 5, there is one faith, the Christian faith. There is no other gospel. Wala na ibang ebanghelyo, mga kapatid, kundi ang ebanghelyo lamang ng ating Panginoon Jesucristo. Nagkakaisa tayo dyan. There is one baptism. Na-discuss na natin ang baptism. At yung pang-pito, there is one God the Father, na wala pang iba, kundi ang ating the Heavenly Father. Ito po ang mensahe sa akong ito. The name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit.